Napaiwas na lamang siya ng tingin. Lalo pat kakaiba ang nararamdaman niyang tingin sa kanya ni Raf. Kung ganon, kailangan ko nang bumalik para maiayos ang lahat ng to. Saad niya. Babalik? Nang ganyan? Tingnan mo nga ang iyong sarili, Pamela. Paano ka haharap kung wala kang maalala? Mas lalo kang paglalaroan ng dalawang yon. Kunot noong sabi pa ni Alice dito. Napatay naman si Pamela kay Alice at bahagyang tinaasan ng kilay. Natigilan naman si Alice dahil ngayon lang siya tinaasan ng kilay nito. Hindi tuloy siya agad nakapagsalita o nagkomento sa naging reaksyon nito. Bakit? Kailan pa ako haharap sa kanila? Kapag wala na talaga sa akin ang lahat? Nahahayaan ko lang ang ginawa nila sa akin? Tulad ng sabi mo, kailangan ko maging matapang para harapin siya. Kung noon hindi ko siya lumanan, bakit di ko subukan ngayon? If they know that I lost my memory, they will continue to make me a dumb person. They will continue to play, and I will play their games too. Kung may kinalaman sa babaeng tinutukoy mo, na best friend ko sa nangyari sa akin, paniniwalain ko siyang inosente siya, hanggang siya mismo magsabi sa akin na sa kasalanan kanyang ginawa. Mariing sabi ni Pamela sa kanilang lahat. Pareho namang natigilan at di makapagsalita ang mga ito. Hindi sila makapaniwala na ganoon ang sasabihin ni Pamela sa kanila. Tila ba may kung anong sumapi dito para maging matapang sa mga sinabi nito. Let's go back tomorrow. I want to see their reaction that I am still alive. Dagdag niya pa at tumayo. Tahimik siya naglakad paalis at tumakit sa hagdan upang pumasok sa kwarto. Naiwan naman ang tatlo na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang mga narinig. Nasapo ni Alice ang kanyang noo matapos siyang matauhan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga narinig kay Pamela. Natutuwa siya sa mga sinabi nito, subalit masyado maaga pa para sa kanya ang biglaang pagbabago ng aura nito. I'm speechless, tanging sabi niya. Me too, sang-ayon naman ni Bryle, habang si Raf napatingin sa itaas. Hindi niya alam kung susundan niya pa ba si Pamela o hindi. Nasisiguro niyang nagalit ito sa kanya dahil hindi niya sinabi ang lahat dito. Sasabihin mo ba sa kanya kung sino nga ba si Vera? Narinig niyang tanong ni Bryle. Napatingin din si Alice kay Raf at bahagyang nagtataka. Maging siya'y nais malaman kung sino nga ba si Vera. Naintriga siya sa pagkatao ng babaeng iyon. At nasisiguro niyang malalim na dahilan kung bakit seryoso ang dalawa. Lalo na tungkol sa babae. Napatingin naman si Raf kay Alice. Saka muling bumaling kay Bryle. Alam na ba niya tungkol kay Vera? Tanong niya kay Bryle at tumingin kay Alice. Napatingin si Bryle kay Alice at nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi pa lahat, pero may kailangan ka ring malaman, lalo na sa taong tumutulong kay Vera, si Albert Mondragon. Siya ang tumutulong kay Vera at naging asawa rin ito. Seryosong sabi ni Bryle dito. Natigilan naman si Raf sa sinabi yun ni Bryle at di makapaniwala sa narinig. What? Are you sure of that? Seryoso niyang sabi dito. Seryoso ding tumayo si Bryle at napasulyap kay Alice. Tila ba nais siyang pigilan si Raf na magtanong pa tungkol sa tinutukoy nitong tao. Dahil kasama nila si Alice kaya naman nakuha kagad ni Raf ang reaksyon nito at napasulyap din kay Alice. Na nagtataka nakatingin lamang sa kanilang dalawa. I know, it's confidential, I understand. If you can talk about it because I'm here. Saad ni Alice nang mahulaan din ang tingin ng dalawa. Sabay namang napabuntuhan nga si Raf at Bryle. You can talk here. Pupuntahan ko si Pamela. Saad ni Alice at naglakad pa paalis. Umakyat din siya sa hagdan patungo sa itaas. Hindi niya pa alam kung saan kwarto naroon si Pamela, pero mas mabuti na rin makalayo muna siya sa dalawang lalaki para makapag-usap ang mga ito. Na makaalis naman si Alice, napatingin si Raf kay Bryle. Totoo ba talaga ang sinabi mo? Na mag-asawa sina Albert at Vera? Pariniguro niyang tanong kay Bryle. Napatango si Bryle sa kanyang sinabi. Yes. Noong nakarang araw ko pabalak sabihin yun sa'yo. Nagulat din ako nung subaybayan ko si Vera. I found out na she was buried at Albert. Pareho nating kilala si Albert at doon ko rin nalaman na ang pamilya ni Albert ang tumulong kay Vera para makabangon. Matapos mamatay ang kanyang ina, I feel pity on her because I did not have had the guts to help her before. I am her cousin, but I did not do anything for her. But this thing is too much, and we both know that we have a grudge between Albert. Mariing sabi ni Bryle. Sa kanyang huling sinabi, napapikit si Raf at bahagyang nasapo ang kanyang noo dahil talagang di siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala na naging buhay nga ni Vera at tila ba lahat sila magtatagpo sa isang lugar kung saan may isa sa kanilang mawawala o higit pa.
Alam ba ni Vera kung anong klaseng taong klase ang pinakasalan niya? Lalo na't may lihim silang relasyon ni James. Nag-iisip ba siya o talagang gusto niya lang lumagmok ang buhay niya sa kamay ni Albert? Tanging sabi na lang ni Raph at napapailing. Isa pa itong si James. Ano bang pumasok sa utang na isang yon at tumaayon siya sa gusto ni Vera? They're running their lives at Albert. Dagdag niya pa. Yeah, we can say that but I did not think that way. Ngayon, pinupuntila nila si Alice at nasisiguro kung utos ni Vera. Kaya hindi siya safe mag-isa ngayon. Kaya bala kong samahan muna siya hanggang sa mawala na sa kanya ang atensyon ni Vera. Seryosong sabi ni Brile. Napatingin naman si Raph kay Brile dahil sa sinabi nito. Napakunot noo siya tila ba may hindi siya nalalaman sa pagiging malapit ng dalawa. Ano na bang meron sa inyo ni Alice? Tanong niya dito. Nagtataka namang nakatingin si Brile sa kanya at bahagyang natatawa. Bakit ba naman natanong yan? We're just friends and I'm trying to help her, just like what you want to do at Pamela. Tugon ni Brile. Subalit naging seryoso lang din ang tingin ni Raph dito at tila may nais pang marinig bukod sa sinabi nito. Chad, kilala kita. Kaya't sana maging maayos ang trato mo sa mga babae, lalo na kay Alice. Huwag mo siyang itutulad sa ibang babae. Ibahin mo silang magpinsan. Seryosong sabi ni Raph dito. Muling natawa naman si Brile at bahagyang tinapik ang balikat ni Raph. Bro, relax. I did not do anything or will do something. I'm here to help her and I did not want her to be one of those girls. I promise to you that. Saan niya rito? Napabunto hininga na lamang si Raph at napailing dito. Ang dapat nating gawin ngayon paghanda ng pagbabalik ni Pamela. Nasisiguro kung manganganib ang buhay niya kapag nakita siya ni Vera. Susundin ko kung namang iutos mo sa akin. Kung papatay ba ako para sa kanila para maging masaya ka? Seryosong sabi ni Brile. Di agad nakapagsalita si Raph sa sinabi nga ni Brile. Alam niya na kung anong iuutos niya dito'y gagawin ito. Hindi niya ito magiging partner kung wala itong kakayahan, lalo na sa paraan ng paggamit ng mga sandata. Later. Let's talk about it later. Sa ngayon, konti na lang oras natin. Turuan mo si Alice na gumamit ng baril. Alam mo na ako saan lugar mo siya dadalhin. Ako nang bahala kay Pamela. Saan niya rito? Agad na napatango si Brile at napangisi sa sinabing iyon ni Raph. Nakaramdam siya ng excitement sa kung anong gagawin nila ni Alice. Kakausapin ko si Pamela. Intayin mo dito si Alice, sabi ni dito. Tumango naman si Brile at umupo sa couch, saka naman naglakad si Raph para puntahan kung nasaan si Pamela. Pumunta siya sa kwarto kung saan ito tumutuloy at napansin niya nakabukas ng kaunti ang pinto. Do you like him? Napahinto siya sa paghawak ng pinto. Nang marinig niya ang boses ni Alice sa tila, tinatanong si Pamela. Hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman. Matapos yung marinig at tila nais niyang marinig ang magiging sagot ni Pamela. I don't know. After what I found out now, I don't know how I feel. Para bang naloko ko dahil hindi niya sinabi ang lahat sa akin? Nakasal na ako at may asawa ng tao? Sagot ni Pamela na narinig ni Raph. Tila nawalan siya ng lakas ng loob para buksan ang pinto. Matapos yung marinig. Naramdaman niya ang pagkadismaya ni Pamela dahil sa kanyang ginawa. Kaya naman imbes na pumasok ay dahan-dahan na lamang siya naglakad paalis doon at pumasok sa kabilang kwarto. Aminado naman siya sa kanyang ginawa at naiintindihan niya ang nararamdamang iyon ni Pamela. Samantala, matapos iyong sabihin ni Pamela, napabuntong hininga siya. Nadismaya man siya kay Raph ngunit hindi niya maipagkakaila na may dahilan ito kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang totoo. I know what you feel, but for now, they are the one who can help us, especially you. She tried to kill me because of my attitude towards her, so I know she will do the same to you. If she will find out that you're alive. Seryosong sabi ni Alice dito. Hindi agad nakapagsalita si Pamela. Bahagyang napaisip sa sinabi nito. Ngunit nasisiguro niyang may magagawa siya para sa kanyang sarili. Tulad ng sabi ko, makikipaglaro ako sa kanila. Hindi ko kailangan sumandal sa ibang tao dahil laban ko bilang ako. Hindi ko kailangan ng tulong ni Raph, mariing sabi niya. Nagugulat namang napatingin si Alice kay Pamela. Matapos yung marinig, seryoso ka? Muntik nga rin ako mapahamak dahil sa kagagawa ni Vera. Mabuti nga lang at nandyan si Brile para iligtas ako. Cause hindi mo kailangan lumaban mag-isa. Kailangan mo rin ng tulong sa mga taong handa ring tumulong sa'yo. Saan ni Alice? I don't know. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ngayon. Nalilito pa ako. Matapos kong malaman na lahat, siguro, ewan mo muna ako dito para makapag-isip-isip ako. Tanging sabi ni Pamela kay Alice. Napatitig naman si Alice sa kanya at maya-maya na may napatango ito. Naiintindihan ni Alice kung ano ang kanyang nais na gawin sa ngayon.
At maya-maya rin ay napatango ito. Fine, pag-isipan mo mabuti ang lahat. Maiiwan na muna kita. Paalam ni Alice at naglakad na palabas ng pinto. Napabuntong hininga pa siya matapos maisara ang pinto. Tsaka siya naglakad at bumaba ng hagdan. Pagkababa niya naabuti niya si Brian na may hawak na beer in can. Napatingin pa ito sa kanya na kanyang iniinom. Umismid lamang siya at umupo sa couch. So, anong napag-usapan ninyo? Hindi ko nakita si Raph pero baka pumunta na yun doon dahil lumabas na ako or baka may pinuntahan pa. Nagtatakang tugon ni Alice. Ganun ba? Well, may pinagawa siya sa akin na gagawa ko rin sa'yo. Halika, may gagawin tayo. Sabi ni Brian at inubos ang naman ng beer at saka tumayo. Natigilan si Alice at nakatingin lang kay Brian. Hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin nang sinabi ni Brian na may gagawin kuno sila. Anong gagawin natin? Alanganin niyang tanong. Naparangisi naman na napatingin si Brian sa kanya at inayos pa ang sarili. I will teach you to do something unique. Nakangising tugon ni Brian at tinawakan ng kanyang kamay. Hinila siya nito sa kung saan. Hey wait, what are you doing? And where we're going? Easy. We will go to a quiet place and I will teach you every pose you need. Nagpupumiglas si Alice sa pagkakahawak ni Brian sa kanya. Kinakabahan siya sa kung saan siya nito dadalhin at dahil sa sobrang likot niya, ay bigla na lamang siyang pinangko ni Brian sa balikat nito. Huwag kang balikot at baka ibang mahawakan ko. Nakangising sabi ni Brian. You, pervert, let me down. You, hey! Natatawa na lamang si Brian sa kanya na kinakaya ang kanyang bigat. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin kaya kumakabog ang kanyang dibdib sa katotohanan iyon. Lalo na nga sa mga sinabi nitong tuturuan siya nito sa isang bagay. Tahimik na umiinom si Pamela sa balkonahe at iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Nagdadapit hapon at kanina pa siya nasa itaas. Hindi niya nakikita si Alice at talagang tinupad nito na hayaan siyang makapag-isip ng mabuti. Lalo na rin si Raph. Hindi niya alam kung kaya niya ba ito makausap ng sila lamang dalawa. Dahil nga, nakaramdam siya ng panghihinayang at sakit sa katotohanang may asawa na siya. Nasasaktan siya dahil magpapalit na ang kanyang loob kay Raph. Nais niyang pagbigyan ang kanyang sarili na makasama pa ito ng matagal. Subalit alam niyang hindi iyon po pwede. Nasa po na lamang niya ang kanyang sarili at inubos ang isang bote ng wine na nakita niya sa mini ref ng kwarto. Hindi siya mapakali sa kanyang inuupuan kaya't napatayo siya at napalakad-lakad. Pasimple pa siyang tumitingin sa loob at tila may inaasahang darating. Oh come on, stop this about her Pamela. Ang isipin mo ay kung ano ang gagawin mo bukas pagbalik natin. Sambit niya sa sarili. Subalit iba ang nasa isip niya. Yon ay ang nais na makasama si Raph. Tulad nung araw na kasama niya ito, na wala silang iniisip na iba kundi silang dalawa lamang. Iniisip pa lang niyang babalik na siya bukas upang makasama ang kanyang pamilya ay nakakaramdam na siya ng lungkot. Dahil hindi na niya ito makakasama. Oh my God! Nakakalasing ba tong wine at di na ako makapag-isip ng mabuti? Heist! Sambit niya at muling nasapo ang kanyang noo. Ngunit talagang may ibang hinaharap ito. Maya-maya, nagangat siya ng tingin at napabuntong hininga at saka muling tumayo. I think we need to talk about what is going to happen between us. I think you will understand my situation. Saad niya at naglakad upang puntahan si Raph. Paglabas niya sa kwarto napansin niyang tahimik ang buong bahay. Nagtataka tuloy siya at muling naglakad patungo sa may hagdan. Sumilip pa siya sa ibaba, ngunit wala siya nakita. Wala roon sina Alice at mukhang wala nang ang tao sa ibaba. Napabaling ang kanyang tingin sa isang kwarto na nasa dulo. Yon ang kwarto na kung saan naroon si Raph at narinig niyang may tugtog na mula roon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo doon at binuksan ang pinto. Kaya nakita niya si Raph na nakaharap sa isang piano at nakapikit na tumutugtog. Naramdaman siya ng lungkot sa musikang kanyang narinig. Para bang nararamdaman ng taong tumutugtog ngayon ay nilalabas sa pamamagitan ng pagtugtog. Maya-maya huminto ito at hindi na malayo ni Pamela na nakatingin pa rin siya kay Raph. Kaya naman bumaling si Raph sa gawin niya at nakita siya nito. Natigilan pa siya na magtamang kanilang mga tingin. You played well. Tanging sabi niya at umiwas agad ng tingin. Napatingin siya sa buong kwarto hanggang sa makita niyang dalawang bote ng alak sa isang maliit na mesa. Ubos na ang isang bote at tila kakabukas lamang ng isa. Kaya alam ni Pamelang umiinom ito. Tulad niya yun lang ang wine sa kanya. Yeah, kamusta ng pakiramdam mo?
Tanong nito at umalis sa pagkakaupo sa harap ng piano. Saka tinungo ang baso na may lamang alak at ininom. Nag-aalangan siyang lumapit kay Raph kaya nanatili lang siyang nakatayo kung saan siya naroon. Para bang nawala ang lakas niya nang makaharap na ito. Something wrong? Narinig niyang sabi pa ni Raph kaya napaiwas siya ng tingin dito. Nothing. Well, I want to talk to you anyway. Sabi niya at doon lamang siya kumilos. Tsaka naglakad papalapit dito. Nakatayo naman si Raph sa kanya hanggang sa umupo na siya sa couch. Tungkol saan? Napatingin siya dito. Ngunit hindi niya matagalan ang tingin nito sa kanya. Para bang may kung ano sa loob na nais lumabas dahil sa kakaibang tingin ni Raph sa kanya? Before that, I want to ask, where are they? Where is Alice and Bile? Tanong niya. Dahil talagang hindi niya nakitang dalawa at baka iniwan sila ng mga ito. Nakita niyang napangiti si Raph at tumupo sa couch nakaharap niya. They are doing something right now. Tuturuan siya ni Bile kung paano gumamit ng baril at protektahan ng sarili. Nagagawin ko rin sa'yo kung gusto mo. Sagot sa kanya ni Raph. Hindi agad nakapagsalita si Pamela dahil hindi niya alam kung sang-ayon ba siya sa sinabi nito. Bagya siyang napatingin sa anak na nasa harapan nila. Can I have some? Saan niya kay Raph? Napatingin naman si Raph sa tinutukoy niya at napakunot noo. Are you sure masyadong matapang alak na yan sa tingin ko? Hindi ka sanay uminom. I will get you some wine. Sabi ni Raph at tumayo. It's okay. I prefer this. I think this is what I need right now. Pigil na rito. Napahinto naman si Raph at nagdadalawang isip kung pagbibigyan niya ba ang babae. Nanatiling nakatingin si Pamela dito. Maya-may napabuntong hininga si Raph at napatango. Fine, just a little. Saad ni Raph at nagsari ng alak sa isang bakanteng baso at ibinigay kay Pamela. Napatitig pa si Pamela dito bago yun ininom. Muntik na nang masuka yun dahil sa tapa ng lasa at tila ba nag-aapoy ang kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan. Are you okay? I told you, strong alcoholic drink. Nag-aano lang sabi ni Raph. Napatango lamang si Pamela at pilit nang umiti kay Raph. Yeah, I'm fine. Medyo hindi ko inaasahan na ganun yung lasa pero ayos lang sa akin. Tagol ni Pamela. Napabuntong hininga naman si Raph at nagsarin na sariling alak. Inilapit pa ni Pamela ang kanyang baso para masalinan to, kaya't napatingin sa kanya si Raph at nag-aalangan kung bibigyan pa ba siya o hindi. Ngunit sa huli sinalina na rin ang baso nito. Ano nga ba ng pag-uusapan natin? Maya-maya ay tanong ni Raph. Agad naman umiwas ang tingin si Pamela at hindi alam ko ano nga bang sasabihin niya rito. Matagal bago siya nagsalita at nanatili naman nakatingin si Raph sa kanya. Nakatingin lang siya ngayon sa basong nasa harapan niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero tungkol to sa ating dalawa, simula ni Pamela at dahan-dahan napatingin kay Raph. Ano nga ba ang mangyayari sa ating dalawa kung may nagmamayari na pala sa akin? Dagdag niya pa. Hindi nakapagsalita si Raph, nanatiling nakatingin sa kanya. Dahil yun din ang nasa isip niya. Simula na makasama niya ito. Ngunit tinayaan niya lamang na magpatuloy kung ano man ang meron sa kanilang dalawa. Kahit konti pa lang ang oras sa magkasama sila ay para bang matagal na silang magkakilala. Inintay naman ni Pamela ang sumagot si Raph. Kahit alam niyang maguguluhan din to tulad niya, kailangan niya pa ring malaman ang magiging sagot nito. I don't know. I cannot think clearly about it. Sagot ni Raph sa gitna ng katahimikan. Nagbaba naman ng tingin si Pamela dahil hindi niya inaasahan na gano'n ang magiging sagot nito. Simple lang at tila walang maisagot na matino sa tanong niya.